salamat. Ama, buhay at malakas ang aming mga magulang. Ama, hindi ka nagkulang sa amin. Binayayaan mo kami ng magulang na ganito. Laging nagpapahal sa amin, Ama. Sa aming mga anak, Ama. Hanggang sa kamuha-buhan. Buhayin mo sila, Ama. Maging malakas. Buhay at lakas ang mga kanilang kailangan. Sa kanilang gawang paglalakbay sa magulong sanlibutan ito. Oh, magulong na ang sanlibutan. Hindi na namin alam kung anong aming gagawin. Pero salamat, Ama! Narito ka! Alalayan mo kami! Lagi mo kami ililigtas! Sa anong magkapamakang mangyayari! Lalong-lalo na tamatuna ngayon! Lagi kaming nagsasaisip kung ito'y mabuti ba sa amin! Pero, Ama! Kapag kamaturo ka na kami! Pare, Mama, hindi ko magkapisala sa aking katawan sapat. Sapagkat, Ama, nais pa namin mabuhay. Pumurin sumamba sa nagilang mong pangalan. Ama, ang kapatid kong nasa malayo. Oo, malayo siya sa amin. Nagbigay siya ng biyaya, Ama, para sa aming magulang ngayon. Ama, salamat na pagkarami. Salamat sa pagkabuti mo. Totoo sa pagkabuti mo sa amin. Wala kaming maitutumpa sa iyo, Ama. Sa nakila mo mong pagmamahal. Ama, kahit malayo ang kapatid namin. Ama, ingatan mo siya roon. Huwag mo siyang pamamayaan. Ipagkaloob mo sa kanya kanyang kailangan. Buhay at lakas, Ama, na kanyang kailangan, Ama. Huwag mo siyang pamamayaan roon. At Ama, salamat ang napakarami sa magulang kong narito. Ama, kaarawan niya ngayon. Ama ko dito sa lupa, Ama. Para mahawa mo na. Ipagkaloob mo sa kanya lagi kanyang kailangan. Gaya ng aking idinalangin sa iyo. Nagbayad mo sila sa kanilang pamumuhay. Huwag mo silang iiwan, Ama. Huwag mo silang iiwan. Ano man kanilang kailangan dito sa lupa. Lagi mong ipagkaloob, Ama, ang kanilang pangangailangan. Ama, salamat ng napakarami sa iyo. Maraming mong salamat sa iyong kabutihan at kinakilaan ng iyong pag-ibig. Panginoon mong Isus, ako na lumalapit at pumuri sa iyo. Nagmamakaawa sa iyo ng ilubos. Kung maaari ba, Panginoon, pag-isuyo sa mga lahat kong dalangin ngayon. Sapagkat ikaw ang luklukan, biyayang mula sa kanya. Panginoong Isus, ako sa iyo sumasampalataya. Nagtitiwala ako, Panginoon. Iniugnay mo na ako ngayon sa iyong Ama. Ama, muli akong bumalik tawan sa iyo. Buong aking pag-asa, Ama. At sa pagkain nahari ko ngayon sa aming harapan. Pakimasmasan mo ito, Ama. Sapagkat ito'y... Hi, hello mga kapanali. Kamusta? Uy, alam nyo ba, may chika ako. Grabe yung yung bilihin pala talaga ngayon. Yung kanin ngayon sa karinderya, 18 pesos ang isa. Can you imagine? 18 ang isang cup ng rice sa karinderya. Tapos, yung kalahating ulam, 45 pesos. Ang isang order po ng ulam ay 90 pesos. Nagulat ako kasi yung last time na kumain ako sa Jollibee, ang extra rice ng Jollibee ngayon 40 pesos. Sabi ko, grabe ang mga, tas isang cup lang. Tapos yung ako sa karinderya, ang isang kanin 18 pesos. Tapos yung tawag neta, yung ulam 45 kalahati. Bali yung kalahati rito katumbas lang ng isang maliit na platito. Can you imagine 45 pesos? Tapos dapat, dahil sobrang init,
Dapat bibili ako ng juice, yung nasa ganon. Alam niyo po ba kung magkano? 25 pesos. Dating 10 piso na naging 20 pesos. Ngayon, 25 pesos na po. Can you imagine? Ang mahal na. Bumili ako ng gulay, chop suey. 25 pesos yung nasa supot. Buti na lang, meron dito malapit na na lugawan. So, ang dinner ko, lugaw. Yung lugaw dito, pag plain, 30. Pag may laman, 50 pesos. Kapag merong lechong kawali, 100 pesos. Kawawa naman tayo. Buti na nga lang. Actually, alam nyo, mas kawawa yung mga ngayon, yung mga pamilya na maraming anak. Sa sobrang mahal ng bilihin, nagulat po talaga ako. Bumili ako ng plain lugaw. At saka ito yung, toge. 10 piso ang isa ng toge. So, bumili ako ng 2 piraso, 20 pesos. Tapos, isang plain lugaw. Kasi, ang mahal ng tokwa. Yung tokwa nila dito, parang tokwa at baboy, parang 45 pesos. Sabi ko, grabe ang mahal naman. Sobrang mahal. Nagulat ako, sabi ko, kung ako nga po, partida, wala pa akong anak. Dumadaing ako na sobrang hirap po talaga ng buhay. What more pa yung mga may anak, may mga estudyante. Sobrang hirap pa talaga. Kaya yung mga dyan, yung mga single, na imot-imot kayo, mga wala kayong jowa. Diyos ko, wag na kayong mag-asawa. Promise. Habang tumatagal, pahirap ang buhay. At pag pahirap ang buhay, nagkakaroon kayo ng problema, pinansyal. Usually, ang pinag-aawayan ng mag-asawa, pera. Isa yan sa big factor, bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Pera. Tapos magjojowa ka. Sa una lang yan masarap. Kaya tama nga yung parang may nabasa akong verse sa Bible na mas mapala daw yung mga walang anak kesa sa may anak. Nabasa ko yun hindi ko lang alam kung saan na mas mapalad yung mga namuhay ng walang anak kesa sa may anak. Kaya buti na lang, wala akong anak. So dito tayo, pag-uusapan natin yung panalangin ng INC ha. Wait lang. At kararating ko lang, galing ako sa labas, sa Sichuan. Kakauwi ko lang. Kasi nanghingi ako ng mga itinapon na gulay. So, naglakad lang ako. Sobrang layo po. Ito po. Mga gulay na tinapon sa basurahan. Nanghingi ako. Tsaka, ito. Ito yung mga sayote na tinapon. Kasi nga, sira na. Yan, yung mga may amag-amag na. 4 na piraso din to, pangkain sa aso ko. So, pag-usapan natin yung eksena ni Felix Manalo, ng mga iglot. Pag-usapan natin. Kain po kayo, lugaw.
Nagrereklamo yung mga INC, ang sinasabi, satanista daw yung rosary, di ba? Pag nagdasal ka raw ng rosary, sa demonyo daw yan. Ang tamang pagdadasal daw, yung ginagawa ng mga INC na kaanib. Okay. Bibigyan ko kayo ng logic. Sabi ng INC, sinasamba daw nila si Christ, di ba? Turo yan ng INC. Sinasamba nyo si Christ, okay. Ngayon, sinasamba nyo si Christ, nandun tayo. Dahil bakit? Inutos ng Diyos. Diba? Inutusan kayo ng Diyos, aral ng INC, na sambahin si Christ. Now, paano nyo sinasamba si Christ? Sige. Paano sinasamba ng mga INC si Christ? Number 1, ang pagpapakita ng pagsamba, dapat ikaw ay nananalangin o nagdadasal kay Christ. Tama, mali? Di ba sinasamba nyo si Christ? Mga iglot? Sabi nyo, inutos ng Ama. Paano nyo sinasamba si Christ? Paano kayo nagpapakita ng pagsamba kay Christ? Dali, sagot. Paano? Nasamba ng INC si Christ. Paano nyo ngayon sinasamba si Christ? Paano kayo nagpapakita ng pagsamba kay Christ? Kasi, sa video na kung saan may isang lalaki na nakaharap sa isang lechon baboy, ha? Pag-uusapan din natin ng lechon baboy. Ando doon siya sa harap ng lechon baboy, umiiyak siya, di ba? Sabi niya, Ama! Ama! Di ba? Ama, 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 ama. Ama kabugera. Ama! Ama! Ama kabugera. Okay. Andun tayo. Diba? Tumatawag kayo sa Ama sa bilang pagpapakita na kayo ay sumasamba sa Ama. Diba? Kayo ay sumisigaw at may paiyak-iyak pa, ang dadrama nyo palang mga iglot kayo. Drama. No? Ama! Ama! Kabugera. Ama kabugera, di ba? So kayo ay sumisigaw ng Ama bilang pagpapakita ng inyong pagsamba sa Ama. Tama, mali? Sagot mga iglot. Diba? Okay. Malinaw yun, ha? Umuusal ang mga iglot sa Ama bilang pagpapakita ng pagsamba. Okay. Ngayon, ang aral ng INC, sinasamba nyo rin si Christ kasi utos ng Ama. Paano nyo sinasamba si Christ? Wala pa akong nakita na iglot na dumalangin kay Christ. Wala pa ako nakita na kaanib ng INC na humingi na nagdasal kay Kristo. Puro kayo Ama. Pero ang aral nyo, sinasamba nyo si Christ. Bakit hindi kayo nananalangin kay Christ? Kung sinasamba nyo rin si Christ. Sige, sagutin nyo. Magpaka-impokrita pa kayo. Dali. Diba? Sa harapan nyo ng lechon. Okay. Yung kaanib ng INC na umiiyak sa harapan ng lechon, ipinagbabawal sa INC na huwag kayong kakain ng dugo ng baboy. Tama, mali? Diba? Okay. Ang lechon, kapag hindi naluto ng maayos, o ang lechon pag niluto na hindi maayos,
matatawag na hilaw. Diba? Pag hindi maayos ang pagkakaluto sa isang karne, ang tawag doon, hilaw ang pagkakaluto. Ang isang lechon, kapag hilaw ang pagkakaluto nito, kung bubuklatin natin ang karne, may dugo. Hindi po ba? May dugo ng baboy ang karne, maging ang buto. Para sa manok. Pag ang manok half cook, makikita natin ang dugo sa laman. Ganon din ang baboy. Pag ang baboy na half cook, makikita natin ang dugo sa laman, maging sa buto. Now, itong INC na to na umiiyak sa harapan ng lechon baboy, akala ko ba bawal sa inyo ang dugo? Dapat hindi kayo kumakain ng lechon. Bakit? Kasi ang lechon ay may dugo. Di ba bawal sa'yo kumain ng dugo? Kumakain kayo ng lechon. Okay, pangalawa. Ang aral ng INC, pagdating sa dugo, sabi nila, ang lahat daw ng hayop ay nilinis ng Diyos, kaya daw sila kumakain ng baboy. Okay. Ang lahat daw ay nilinis. Di ba lahat ng hayop nilinis ng Diyos? Turo ng INC to ha. Pero sa baboy daw, nilinis daw ng Diyos ang baboy, hindi lang daw ang dugo. Logic. Nilinis ng Diyos ang lahat ng hayop. Di ba? Nilinis ng Diyos ang lahat ng hayop. Ano yun? Kapag ang baboy ay nilinis ng Diyos at marumi yung dugo, hindi siya malinis. Hindi pa rin siya nilinis. Kasi pag sinabing nilinis, ultimo laman, ultimo buto, ultimo dugo, malinis yan. Di ba? Hindi nilinis ng Diyos ang baboy. Kung ang dugo ng baboy marumi. So pag ang dugo ng baboy ay marumi, marumi din mismo yung baboy. Tama mali? Hindi pa pwedeng maglinis ang Diyos ng isang hayop na merong maiiwang marumi. Pag may naiwang marumi sa isang hayop, hindi siya nilinis. Kasi pag sinabing nilinis, kapag gumamit tayo ng terminology nilinis, ibig sabihin, ang dugo, ang laman, ang buto, malinis. Yung mismong hayop na yon ay malinis. Bakit kayo kumakain ng baboy, ganoong marumi ang dugo? Ang dugo ang bumubuhay sa laman at sa buto. So kung ang dugo ay marumi, marumi din ang laman, marumi ang buto. Hindi ka dapat kumakain ng ganyan. Kung may katuruan ng INC na ang baboy ay nilinis maliban sa dugo, edi hindi siya nilinis. Hindi pa rin siya pwedeng kainin. Bakit? Kasi pag sinabing nilinis ng Diyos, 100% malinis dapat. Hindi pa pwedeng mag-accept tayo. Diba? Tulad niya, tignan mo sabi nung INC dito. Ang sabi niya, tignan nyo po sa comment section ha. Koreana ka pa. Kumakain daw sila basta konti ang dugo. Hindi madami. See? Yan yung isa na lahat na presentations ko na hirap ang mga iglot sagutin. Can you imagine, kumakain daw sila ng dugo. Pwede daw silang kumain ng dugo basta konti lang. So lagyan natin to ng logic. Pag nagnakaw ka ba ng piso at nagnakaw ka ng 1,000,000, magkaiba ba yun? Di ba hindi? Pag nanakaw pa din yun. Tama mali? Halimbawa, ang addiction ba sa sugal at addiction sa gamot, sa bawal na gamot ay magkaiba? Hindi. Parehong pakiramdam yun. Addict ka pa din. Tama? Pag kumain ka ba ng konting dugo at kumain ka ng isang mangkok na dinuguan, magkaiba ba yun? Di ba hindi? Bakit? Pag kayo may aral na huwag kakain ng dugo, kahit tuldok yan, huwag mong kakainin. Dugo nga eh. Pag sinabing huwag kang kakain
kumain ng dugo kahit gapatak, basta dugo, wag nyong lalamunin. Oh. Tama mali. Anong sinasabi ng mga iglot na to na sinasabi ng mga iglot na to na pwede raw silang kumain ng dugo basta wag marami. Ang sabi sa Bible ay wag kang kakain ng dugo. Wala naman dong sinabi na wag kang kakain ng maraming dugo, dapat konti lang. May ganun ba? May ganun bang mababasa na wag kang kakain ng dugo na marami, dapat very light lang? Wala, di ba? Ang nilalatag ng INC, wag kakain ng dugo. Pag sinabing wag kakain ng dugo, kahit gapatak, dugo pa din yan. Pag sinabing wag, okay. Sumundot. Ayaw talaga magpatalo ng mga iglot, no? Pwede naglatag. Ang dugo daw na hindi nila pwedeng kainin, yung pinatulo. Yung pinatulo na, kasi di ba pinatutulo ang dugo. So yung mga natira daw dun sa laman pwede, kasi hindi naman daw yung pinatulo. Ang galing ng style. Pero naglalatag sila, marumi ang dugo. Di ba? Naglalatag sila, marumi ang dugo. Tapos maglalatag sa akin na ang hindi lang daw pwedeng kainin, yung pinatulo. Kasi marumi nga daw ang dugo. Pero yung dugo na nasa lechon, pwedeng lapukin. Sarap! Crunchy ng balat ng lechon. Di ba? Okay. Ngayon, ang hindi daw nila pwedeng kainin ay yung dugo ng baboy na pinatutulo. The question is, nagpapatulo ba ng dugo ang INC? Hindi kinakain ng mga Levita, ng mga Hudyo, ang dugo ng baboy kasi pinatutulo. Mga feeling Levita kayo? Mga Levita ba kayo? Ha? Mga Levita kayo? Ang dugo ay hindi pinakakain sa lumang tipan kasi pinatutulo. Ngayon, mga INC, nagpapatulo kayo ng dugo? Ha? Kasi parang ganito yan eh. Sabi ng kanib ng INC, pwede raw sila kumain ng dugo basta konti lang. Sa sariling bunganga niya nanggaling yon. Okay. Parang ganito yan eh. Hindi sila pwedeng kumain ng regla, pero yung regla na nasa napkin, pwede nilang kainin. May pinagkaiba ba yung regla na nasa napkin at yung mismong regla ng isang babae? May pinagkaiba ba ang dugo na kapag tayo ay nasugatan at yung dugo na nasa band-aid? Konti ang malalagay na dugo sa band-aid. 'Di ba? Kumpara sa talagang mismong sugat, pag lumabas ang dugo natin diyan, marami. Pero pag tinapala natin ng band-aid, konti lang din yung maa-absorb ng band-aid na dugo. Kasi pinipigilan niya yung paglabas ng dugo. Now the question is, yung dugo ba sa mismong sugat ng tao at yung dugo na nasa band-aid ay magkaibang dugo? Magkaibang dugo ba yan? Dito tayo sa ikalawang logic. Dugo ng baboy at saka dugo ng baboy na nakakapit sa laman at buto. Ang babae, nagkakaroon kayo ng menstruation. Nireregla ang babae. Okay. Yung regla ba ng babae ay iba sa regla na nasa napkin? Magkaibang regla ba yon? Naiiba ba ang regla pag dumikit sa napkin? Hindi naman, di ba? It's still the same. Regla pa din yon. Ano ang tinuturo ng INC? Huwag kakain ng dugo kasi marumi. So sinasabi nyo ba yung dugo na nakakapit sa laman at yung dugo na nakakapit sa buto ay malinis? Ha? Pag kumain kayo ng lechon at yung mga dugo na naluto sa laman at sa buto ng baboy, sinasabi nyo bang malinis yon? Eh kayo ang nagkiklaim na marumi ang dugo ng baboy. Kaya dyan ako believe sa SDA. Bakit? Hindi talaga sila kumakain ng baboy. Kasi tinuturing ng SDA na ang dugo ng baboy ay marumi. At pag marumi yung dugo, marumi din ang laman, marumi ang buto. Kaya hindi sila kumakain ng baboy. 'Di ba? Ang aral ng INC,
ang dugo ay buhay. So, ibig sabihin, ang bumubuhay sa baboy ay dugo. At yung dugo na ito na siyang bumubuhay sa baboy ay marumi. So, ibig sabihin, marumi ang karne, marumi ang buto, dahil ang dugo na nananalaytay sa karne at buto ay marumi. Tama, mali? Hindi kayo dapat kumakain ng baboy. Oh. Diba? React kayo ng react. Sa kung paano manalangin ang mga Katoliko. Putak ng putak. Ang rosary ng Katoliko, ganito. Ang rosary ng Katoliko, ganyan. Putak ng putak ang mga iglot na to. Okay, tatanungin ko kayo. Nagtanong ako sa kalagayan ni Christ pagdating sa INC. Saan nyo sinasamba si Christ? Sa pagiging tao o sa pagiging Diyos? Hindi nyo masagot. Di ba? Okay. Ang sinasagot nyo lagi sa akin dito, mga iglot, sinasamba nyo si Kristo dahil inutos ng Ama. Di ba? Sinasamba ng iglot si Christ, utos ng Ama. The question is, paano nyo sinasamba si Christ? Kung inutusan kayo ng Ama na sambahin si Kristo, paano nyo sinasamba si Kristo? Dapat maipaliwanag nyo sa akin yan. Paano kayo sumasamba kay Kristo? Inutusan pala kayo ng Ama na sambahin nyo si Kristo eh. Paano nyo siya sinasamba? Eh ang pagsamba, yan ay sinasagawa lamang sa Diyos. Pag sinamba mo isang bagay, Diyos mo yan. Pag sinamba mo isang tao, Diyos mo yan. Ang pagsamba ay para sa Diyos lang. Ginagawa lang yan sa pinaniniwalaan mong Diyos. Now, kung inutusan kayong mga INC na sambahin nyo si Kristo, paano nyo sinasamba si Christ? Sagutin nyo ako. Paano kayo nagpapakita ng pagsamba? Kasi dun sa video, sabi ng INC, nasa karatula pa lang sinamba na si Kristo. Paano mo nga sinasamba? Sasambahin mo si Christ sa karatula? Latagan mo nga ako ng sita sa Biblia na ang pagsamba ay dapat sa karatula. Ha? Paano naging pagsamba ang karatula? Paano nyo sinasamba si Christ? Sige, sagot. Sa video na nakakita natin, di ba? May umiiyak ka mo. Ama! Ganon. Kulang na lang magsalita yung baboy, magtsikahan sila. Now, kayong mga INC, pinapakita nyo ang highest form of worship ninyo sa Ama o yung pagsamba ninyo sa Ama sa pamamagitan ng pagtawag ng kanyang pangalan. Kaya nga panay Ama kayo eh. Di ba? Okay. Inutusan kayo ng Ama na sambahin si Kristo. Aral nyo yan. Paano nyo ngayon sinasamba si Christ? Dapat, kung inutusan kayo ng Ama na sambahin si Christ, dapat sinasamba nyo si Christ. Inuusal nyo yung pangalan ni Christ. Yun yung pagsamba. Di ba? Inutusan ng INC na sambahin, inutusan ng INC ng Ama na sambahin si Christ, dapat nananalangin kayo kay Christ. Ngayon, ano ba ang tinuro ni Christ? Kung sinasamba nyo si Christ, dapat susundin nyo siya, di ba? Sinasamba nyo eh, pero sabi nyo, hindi Diyos. So, sumasamba kayo sa hindi Diyos. Tama? Sinasamba nyo si Kristo, pero ang turo nyo, hindi Diyos si Kristo. So, lalabas, sumasamba kayo sa hindi Diyos. Tama, tanggapin nyo yan. So, ano ngayon ang tawag pag sumasamba ka sa hindi Diyos? Ano ang tawag? Pag sinamba mo ang hindi Diyos, pagano? Tama, mali? Tama, mali? Ang turo ninyo, inutusan ng INC na sambahin nyo si Kristo, sabi ng Ama. Di ba? Sabi ng Ama daw sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sinasambahin daw namin si Kristo kasi utos ng Ama. Ngayon, tinanong natin, paano nyo sinasamba si Kristo?
Di ba? Bakit? Kasi ang pagsamba ay iniaalay lang sa Diyos. Now, the question is, kung sinasamba nyo si Christ, dapat susundin nyo yung utos. Tama? Tama? Iglot? Pag sinabing sinasamba nyo si Christ, ibig sabihin susundin mo yung utos. Anong utos ni Christ? Anong utos ni Christ? Ganito kayo dapat manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. May ama namin kayo? Akala ko ba sinasamba nyo si Christ? Bakit hindi nyo sinusunod? Tinuruan kayo. Ganito ang dapat na pagdasal na gawin nyo. Utos ni Christ yun. Ganito kayo dapat manalangin. Sabi, hindi nyo sinusunod. O, sino mas ano? Sino ang dapat sundin? Si Cristo o si Felix Manalo? Di ba hindi kayo nag-aama namin? Utos ni Christ na mag-ama namin ka. O, huwag nyo sabihin hindi. Tapos sinasamba nyo si Christ. Kahit kailan, Iglot, hindi naging guide ang ama namin. Datagan mo ako ng talata na ang ama namin ay isang guide. Maglatag ko, sabi ng Iglot na to, guide lang daw yung ama namin. Paano naging guide? Ang ama namin ay inutos. Inutos ni Christ yan, ganito kayo magdasal. Anong guide? Di ba? Hindi yan guide. Utos yan ni Kristo. Oy. Saan mababasa na ang ama namin ay guide? Ano ka, tour guide? Hindi yan guide. Ama namin ay isa sa panalangin itinuro ni Christ na dapat sambitin ng bawat Kristiyano. Bakit wala kayong ama namin? Utos yan. Ngayon, gaya ng sabi ko, sinasamba nyo si Kristo, di ba mga Iglot? Utos ng Ama sa inyo. Pero si Kristo hindi Diyos. Di ba? Si Kristo sa inyo ay hindi Diyos, pero sinasamba nyo si Kristo. The question is, ano nga ang tawag sa isang taong sumasamba sa hindi Diyos? Sige. Ano ang tawag sa taong sumasamba pero hindi Diyos? Ano ang tawag sa mga taong sumasamba sa hindi Diyos? Sa inyo yan, mga Iglot. Sinasamba nyo si Christ pero hindi Diyos si Christ. Anong tawag ngayon sa inyo? Sinasamba nyo, hindi Diyos. Anak ng tokwa ng ama nyo. Baka ibang ama yan. Baka si Satanas na yan. Pasasambahin ka ng ama nyo sa hindi Diyos? Akala ko ba, sabi ng Diyos nyo, huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ha? So lalabas, ang ama ng INC, lawmaker, lawbreaker. Diba? Bakit? Anak ng tokwa ng ama nyo, pasasambahin kayo sa hindi Diyos? Sasabihin ng Diyos, Ama, sambahin mo tong si Kristo, hindi yan Diyos, pero sambahin mo siya kahit hindi siya Diyos. Ganon? Ganon? Ha? Nagutos sa inyo ang Diyos na, nagutos sa inyo ang God the Father na sumamba sa hindi Diyos? Ang saklap ng ama nyo. Grabe naman yung ama nyo, napakasama ng ama nyo. Tinuturuan kayo ng ama nyo sumamba sa hindi Diyos. Sinasamba namin si Kristo, utos ng ama, pero si Kristo hindi Diyos. E di sinasamba nyo nga ay hindi Diyos. O ano ang tawag sa inyo pag sumasamba kayo sa hindi Diyos? Saan mababasa sa Bible na dapat kang sumamba sa hindi Diyos? Ano ba yung Diyos-Diyosan? Ano yung Diyos-Diyosan? Di ba pag sinabing Diyos-Diyosan, ikaw ay sumasamba sa hindi Diyos. Pag ikaw ay sumasamba sa hindi Diyos, ang tawag dyan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Di ba? Diin natin. Idiin. Diin natin.
Kapag sumamba ka sa hindi Diyos, ang sinasamba mo ay isang Diyos-Diyosan. So lalabas si Kristo sa inyo ay isang Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat si Kristo ay sinasamba nyo kahit hindi siya Diyos. Tama, mali? Tama, mali? Pag sinabing Diyos-Diyosan, sumasamba ka sa hindi Diyos. Diba? Ngayon, sa INC, sinasamba nyo si Kristo, pero hindi siya Diyos. So lalabas, si Kristo ay ang INC sumasamba sa hindi Diyos. At pag ikaw ay sumamba sa hindi Diyos, ang tawag dyan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil may pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalabas ang Kristo nila ay Diyos-Diyosan. So dapat ang pangalan nyo pala ay Iglesia ng Diyos-Diyosan. Ayun ang dapat, kasi yung Kristo nyo ay isang Diyos-Diyosan. Dahil hindi yan Diyos pero sinasamba nyo. Ngayon, yung ama nyo, tinuruan kayo na sambahin ang hindi Diyos. Yung mga sinasamba ng mga pagano, na mga rebulto na hindi tunay na Diyos, na tinatawag nating Diyos-Diyosan, ang representation niyan si Satanas. Diba? Yung mga rebulto ng mga pagano, nung sinasambayan ng mga pagano, ang representation niyan si Satanas kasi nga Diyos-Diyosan. So meaning to say, yung ama ng INC na nag-utos na sambahin si Kristo, kahit hindi naman Diyos si Christ, dapat nilang sambahin ang ama nyo si Satanas. Si Satanas lamang ang nagtuturo na sumamba ka sa hindi Diyos. Hindi pa pwedeng gawin ng Diyos yan, na sumamba ka sa hindi Diyos. Bakit ka sasamba sa hindi Diyos? Eh dapat sambahin mo yung Diyos. Ano yung Diyos nyo? Adik? Ano? Lakas naman ang amats ng Diyos nyo. Diba? Sambahin mo yun, no? Sumamba ka sa hindi Diyos. Adik, diba? Can you imagine, and I can't even imagine, na ang ama, Diyos Ama ng INC, ay nag-uutos na ang kanyang mga tupa ay sumamba sa hindi Diyos. Makukuha niyo po yung logic. Madali lang naman siyang maintindihan, di ba? Iglesia ni Cristo, Pilipinas, ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Si Cristo ay tao at ito'y sinasamba. Si Cristo ay hindi Diyos at sinasamba ito ng kaanib ni Felix Manalo. So madaling salita, sumasamba ang kaanib ng INC sa hindi Diyos, which is si Christ. So pag ikaw ay sumamba sa hindi Diyos, ang tawag dyan pagsamba sa Diyos-Diyosan. So meaning to say, yung Kristo ng INC ni Felix Manalo ay isang Diyos-Diyosan. Kaya ang tawag talaga sa iglesia ninyo ay iglesia ng Diyos-Diyosan. Dahil ang Kristo nyo ay isang Diyos-Diyosan. Ang Kristo nyo, sinasamba nyo si Kristo, pero hindi Diyos. Sumasamba kayo sa hindi Diyos. Mga Diyos-Diyosan ang sinasamba ninyo. Mga pagano kayo, hindi kayo Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, sinasamba si Kristo bilang tunay, totoo, at buhay na Diyos. Sinasamba naming mga Katoliko si Christ. At dahil sa pagsamba namin, kaya paulit-ulit naming sinasambit, hindi lang sa misa, sa lahat ng mga devotional prayer, ang panalangin kanyang itinuro, Ama namin. Utos niya yan eh. Ang tunay na Kristiyano ay nananalangin ng Ama namin. Utos niya yan. Tama? Sabi ng lalaki, nakatingin dun sa nakatayo. Akala ko nung una born again. Sabi ko, malabong maging born again to kasi ang born again,
more on Jesus Christ. Hindi sila nagdadasal ng Ama. Diba? Kasi sabi ng ibang INC, hindi raw INC yon. Ang Seventh-day Adventist, hindi yan sumisigaw ng Ama. Hindi sila ganyan magdasal. Seventh-day Adventist ang lola ko before. Bago naging Katoliko, kaya alam ko yung way of form ng prayer ng mga SDA. Hindi sila ganyan. Ang born again, hindi rin ganun magdasal. More on manifestation sila ng Holy Spirit at saka Christ-centered yung mga prayers nila. More on Jesus Christ. Hindi sila nagtatawag ng Ama. At lagi sila nagsasabing Amen. Diba? Ganun ang mga born again. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ganun ang born again. So, malabo. Ang Mormons, hindi rin po ganun magdasal. Hindi po ganyan magdasal ang Mormons. Pasok. Ang Mormons, hindi ganun magdasal. Usually, ang mga Mormons, pag nagdadasal, English. At saka hindi sila ganyan ka-squatter. Ang Catholic, hindi din ganyan magdasal. Kasi ang dasal ng Catholic Church, bago tayo magsimula, meron tayong sign of the cross, so hindi yon Catholic. Ang MCGI, hindi rin ganon magdasal. Usually, ang MCGI may kasamang mura. Diba? O, sino lang ba tumatawag na protestante rito ng Ama? Ama! 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 Sino? Iglot. Diba? Iglot. Meron pa bang iba? Ama! Ama! Ganun ba kapag makikipag-usap ka sa Diyos, sumisigaw? Ha? Sinasabi ninyo, the Holy Rosary of the Catholic Church, paulit-ulit, bingi ba Diyos? Inuulit-ulit, paulit-ulit? O ngayon, kayo mga iglot, pasigaw-sigaw kayo, bingi rin ba Diyos? Ha? Balik ko yung tanong. At sa baboy kayo nakatingin. Akala ko ba marumi ang dugo? Tas sa lechon baboy kayo nakatingin. Diba? Bakit sa lechon baboy? Kung kayo magdadasal, hindi kayo sa lechon baboy kasi lalabas, kinakausap niyo yung lechon. Titingala ka sa langit. Eh, kausap mo Ama eh. Diba? You are talking to God the Father. So, hindi ka dapat sa baboy nakatingin. Kasi kaming mga Katoliko, sinasabihan ninyo eh, pag kami nananalangin, nakaharap kami sa sacred images, Diyos namin yung rebulto. Nagdadasal kami sa rebulto, hindi naman magsasalita yan, hindi naman kami kakausapin. Eh, bakit yung kaanib ninyo? Kinakausap yung lechon baboy, magsasalita ba yan? Sasabihin sa kanya, oink, 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 oink. Gaganon? Diba? Kasi umiiyak siya eh. Ama siya, Ama! Ama! Nakatingin sa lechon baboy. Bita kinakausap yung baboy. Ano yung titingin sa kanya? Yes, what can I do for you? Oink, 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 oink. Kasi yun ang paratang nyo sa amin eh. Lumuhod kami, nakatungo kami, at nakikipag-usap sa aming Panginoon na may rebulto sa harap. Sasabihin ninyo, bakit kayo nakaluhod sa harap ng rebulto? Magsasalita ba rebulto? Yan ang paratang sa atin, di ba? Bakit kayo nagano? Bakit kayo nag-aama namin sa harap ng rebulto? Magsasalita ba yan? Pero yung kaanib nila, Ama, Amo, Ama, no? Nakaharap sa lechong baboy. Oh, magsasalita din ba yung lechong baboy at sasabihin, oink, 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 oink? Ang galing, galing, galing. Tapos, bawal kumain ng dugo. Marumi ang dugo pero nakikipag-usap sa lechong baboy. Ang lechong baboy, pag nalechon ng hilaw, may dugo ang laman. Ang lechon baboy, kapag biniyak mo yan sa gitna at hilaw ang pagkakaluto, may dugo yan sa loob. Paano ko nalaman? Ang mga kamag-anak ko ay naglilitsyon. Yan ang negosyo nila, litsunan, dyan sa La Loma.
Kaya alam ko yan. Yung libing ng lola ko, may lechon, bigay ng pinsan ko. Pag hinati yon sa gitna, yung laman, yung buto, may dugo. Kapag maayos ang pagkakaluto sa isang lechon, yung dugo mismo ng lechong baboy ay naluluto. Kaya hindi natin nakikita ang dugo kasi luto. Pag ang dugo naluto, walang pinagkaiba sa dinuguan. Tama mali? Ang dinuguan ay dugo ng baboy na niluto. Yung dugo na nasa lechon, pag naluto, may pinagkaiba ba sa dinuguan? Wala. Kumakain din kayo ng dinuguan sa ibang version lang. Ano? Sagot mga iglot, di kayo rito, dali. Ngayon, bakit kayo kumakain ng lechon? Bawal pala dugo. Gulat kaya na. Hindi lang lechon. Shanghai. Okay. Pork Shanghai. Naku, paborito ko yan. Yung Shanghai, pag birthday, pag may birthday, yan ang una-una kong hinahanap, Shanghai. Yung Shanghai, kapag giniling yan, may dugo ng baboy yan. Hindi pa pwede na 100% madrin ang dugo ng isang hayop sa laman. Walang ganon. May mga blood particles pa rin yan. Tapos kakain sila ng Shanghai. Namatay sila. May isang iglot na namatay. Haharap kayo ngayon kay Kristo. Siya yung hukom. Kakatok ka. Tok, 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 tok. Sasalubong sa ating si San Pedro na may daladalang tandang. Diba? Ang tawagan natin doon sa traditional, ang manok ni San Pedro. So, katok-katok ang iglot. Tok, 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 tok. Papasok po ako, edi sasalubong si San Pedro na may hawak na tandang. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, iglot? Pwede na po ba akong makapasok dahil hindi po ako kumakain ng dugo? Diba? O ngayon, sasabihin ni San Pedro, teka lang, tawagin natin ang Panginoon. Edi haharap na yung si Christ. Okay. Naniniwala ka ba? Sasabihin sa iglot na marumi ang dugo. Sasagot ngayon yung iglot. Iglot. Sasabihin ng iglot, opo, naniniwala po ako na marumi ang dugo. So, tatanungin ulit sila ni Christ, naniniwala ka ba na kasuklam-suklam sa Diyos ang pagkain ng dugo? Diba? So, sasagot na naman yung iglot, opo, naniniwala po ako, kasuklam-suklam, karimari-mari ang pagkain ng dugo. Sasabihin ulit sa kanya, naniniwala ka ba na ang sino mang kakain ng dugo ng baboy na ito, ng mga baboy, ay mapupunta sa impyerno? Sasagot with confidence ang isang iglot, yes! Naniniwala ako, mapupunta sa impyerno ang sino mang kakain ng dugo ng baboy. Ngayon, ang takaw mo sa sinigang na baboy, ang takaw mo sa nilagang baboy, matakaw ka sa lechon, matakaw ka sa pork ginilings. Sarap, di ba? Ang sarap, pork giniling. Sarap. Takaw mo sa baboy. Pinakita ngayon sa iyo ni Christ yung mga kinakain mo. Ito yung mga pagkain kinain mo. Yung dugo ng baboy na nasa karne ng nilaga ay hindi mo nakita dahil naluto na. Sarap na sarap ka pa sa paghigop ng sabaw. Sarap! Yung karne ng sinigang na baboy,
may buto-buto pa. Yun masarap eh, di ba? Pag sa sinigang yung kulong-kulot, buto-buto. Hindi niya ngayon nakita na yung bawat dugo na nakasiksik sa buto ay naluto at sumama sa sabaw. Sarap! Tapos siya, ganun pa siya. Sarap ng sabaw. Hindi niya alam yung sabaw, may dugo ng baboy. Birthday, debo! Bumili ng pinakamalaking lechon. Pag ganun pa lang nung nagbibigay ng ang luto, chicharong-chicharon. Sarap. Sarap na sarap siyang kumain. Pinakita ni Christ, yung lechon na kinakain mo, doon sa bawat karne, pinakita na naluluto yung dugo doon sa karne. Sausaw sarsa, sausaw sarsa. Talap-talap. Pork chop. Tapos gagawing pork steak. No? Na may puting sibuyas. Sarap. No? Sarap na sarap siya sa pagkain. Ngat-ngat-ngat-ngat ng dugo. Ng buto, I mean. Kagat-kagat niya yung buto. Kala mo aso. Di ba? Hindi niya napansin na yung buto na yon ay may dugo ng baboy. Ngayon, ibinalik ngayon ni Kristo yung tanong sa isang iglot. Anong sabi ni Christ? Kanina, nagsalita ka, marumi ang dugo ng baboy. Tama? Kanina, nagwika ka, nakarumal-dumal at karimari-marim ang dugo ng baboy. Kanina, nagwika ka na ang lahat ng kakain ng dugo ay mapupunta sa impyerno. Ngayon, tanong ni Kristo, kumain ka ng dugo, saan ka mapupunta ngayon? Saan ka mapupunta? Sa impyerno. Kung kaming Katoliko ay may manok ni San Pedro, kayong mga iglot ay may pabo ni Felix Manalo. Hindi talaga kayo nagpapakabog. Okay. Sasagot ang iglot. Jesus! Ang kinakain po, ang hindi po namin kinakain yung mga dugong pinatulo. Diba? Yun po yung marumi. Yung dugong pinatulo, pero pwede po namin kainin yung dugo na nasa laman at nasa buto kasi konti lang naman yon. Yung point doon, yung dugo na pinatulo. So, tatanungin kayo ulit ni Christ. Okay, dugo, pinatulo. Kaya hindi pwedeng kainin ng baboy. Kasi yan yung sa panahon ng mga Levites. Sa panahon ng mga Levita, hindi sila kumakain ng, actually, hindi ng dugo, ng baboy actually. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy, hindi lang ng dugo. So, sa INC, ang claim, dugo lang ang hindi pwedeng kainin. Okay. Kasi pinatutulo. Okay. Nagpapatulo ba ng dugo ang mga iglot para hindi kayo kumain ng dugo? Sagot. Hindi pwedeng kumain ng dugo dahil may dahilan. Di ba? Hindi pa pwedeng walang dahilan yan. Hindi naman pa pwedeng sabihin na lang ng Diyos sa inyo, wag kakakain yan kasi trip ko lang. Bawal sa inyo dugo, trip ko lang. Bakit? Angal? Trip ko. Sabi kong bawal-bawal. Ganun ba, Diyos? Hindi. Lahat ng mga ipinagbabawal ay may dahilan. Dapat alamin din natin yung dahilan. Pinatutulo. Saan pinatutulo? Pinatutulo ang dugo sa altar. Kaya hindi pwedeng kumain ng dugo. Actually, hindi lang ng dugo, pati baboy kasi inaala yan eh. Yung mga hayop, iniaala yan. Now, kung ang Levites o ang mga Levita ay hindi kumakain ng dugo dahil ang dugo ay kanilang ipinatutulo sa altar, kayong mga INC,
Bakit hindi kayo kumakain ng dugo? Nagpapatulo din ba kayo ng dugo? May altar ba kayo? Ha? May altar kayo? Kasi yun ang dahilan. Bakit marumi ang dugo? Kasi pinatutulo yan sa altar. Ginagamit yung alay. Ngayon, may altar kayo? Nagpapatulo kayo ng dugo para hindi kayo kumain ng baboy? Ng dugo ng baboy? Ngayon, kung kumakain kayo ng baboy, kayong mga iglot, di ba? Kumakain kayo ng baboy. Oy, huwag niyo sabihin hindi. Huwag niyo sabihin hindi. Pectus. Pectus. Kung kumakain kayo ng baboy, so tinatanggap nyo na yung baboy na kinakain nyo ay nilinis ng Diyos. Tama, mali. Kumakain na kayo ng baboy eh. Eh di nilinis siya ng Diyos kasi pwede nyo kainin yung baboy. Saan kayo makakabasa na ang Diyos ay naglinis pero may iniwang marumi? Kasi kung gano'n ang Diyos, lalabas si Kristo, pinapo sa krus, nag-iwan ng marumi. Pag sinabing nilinis ng Diyos, ang lahat ng mga hayop nangangahulugang kasama ang dugo. Bakit? Hindi matatawag na nilinis ng Diyos ang isang hayop kung may dumi na maiiwan. Hindi siya nilinis. Kasi pag sinabing nilinis ko yan. Walang marumi. Di ba? Halimbawa, sa mga nanay dito, dumating yung mga anak ninyo galing sa liga, naglaro ng basketball. Di ba? Hihiga ngayon sa higaan. Anong sasabihin ng mga nanay? Huwag kayo dyan sa kamang yan, nilinis ko yan. Pag sinabing nilinis, ano yon? Hindi marumi. Tama, mali. Kunyari, halimbawa, sa garahe, di ba? Maglalaro yung mga apo-apo, pamapamangkin, ninyo dun sa garahe. Lalabas ang nanay, sasabihin ng nanay, o, dyan na naman kayo magkakalat, kalilinis ko lang. Di ba? Kalilinis ko lang, nagkakalat na naman kayo. Pag sinabing kalilinis ko lang, malinis, walang marumi. Tama, mali? Kaya pag sinabing nilinis, ibig sabihin, walang dumi. Nilinis nga eh. Meron bang salitang nilinis tapos madumi pa din? Hindi na nilinis, hindi yun nilinis. Kasi madumi. Pag sinabing nilinis, walang marumi. Oh, ngayon, ang stand ng INC, kumakain kami ng baboy kasi ang baboy nilinis ng Diyos. Pag sinabing nilinis ng Diyos ang baboy, walang marumi. Nilinis nga eh. Pag naglinis ka ba ng isda, tas ipiprito mo, nag-iiwan kayo ng dumi? Di ba hindi? Pag nagprito ba kayo ng tilapia, at nilinis niya yung tilapia, nag-iiwan kayo ng dumi? Di ba hindi? Kapag naglinis kayo ng tilapia, tapos hindi nyo nalinis ng maayos, tapos may kumain, anong sasabihin? Girl, hindi mo nilinis ng maayos, oh. Di ba? Tignan mo, oh, parang hindi siya malinis. Girl, hindi siya malinis. O, anong sasabihin mo? Hindi, nilinis ko na yan. Hindi siya nalinis ng maayos kasi may dumi pa din. Di ba? Kapag ang isang hayop nilinis at may dumi, hindi siya nilinis. Kasi pag sinabing nilinis ng Diyos, malinis. Di ba? Nilinis ng Diyos ang lahat ng hayop. Pag nilinis yan ng Diyos, ibig sabihin yan, malinis lahat. May pwede bang sabihin ng INC, nilinis ang baboy, pero marumi dugo? Eh di hindi siya nilinis. Pwede bang sabihin ng isang ina, na nilinis niya yung isang kwarto, pero madumi yung kama, nilinis ba? Di ba pag sinabing naglinis, aalisin ang dumi. Aalisin ang kalat. Kumbaga sa gusot, paplansyahin. Sa mabaho, pababanguhin. Ang marumi, magiging malinis. Yun ang nilinis. Yun ang paglilinis. Kaya, kung ang Diyos ay naglinis ng hayop at naniniwala ang mga INC na nilinis ng Diyos ang baboy, it means pati dugo kasama.
Nilinis niya nga yung baboy eh. Di ba, aminado kayong mga iglot, nilinis ng Diyos ang baboy. Nilinis ng Diyos ang baboy kasama dugo. Ang dugyot naman ng Diyos nyo. Ganun ba maglinis ang Diyos nyo? Ang baboy naman, yung tipong pinagkainan mo, nilinis sa pamamagitan ng pagpupunas, pinunasan pero hindi ginamitan ng tubig. Ganun kadugyot ang Diyos nyo. Kasi kaming mga Katoliko, pag sinabi ng Diyos na nilinis ng Diyos ang isang hayop, lahat ng madumi, tinanggal niya. Inalis niya lahat ng marumi. Diba? Kaya hindi pwede na nilinis ng Diyos ang baboy at nag-iwan ng marumi na which is ang dugo. Bakit? Bakit? Bakit ang Diyos, sa aming mga Katoliko, bakit hindi kami naniniwala na marumi ang dugo? Kasi ganito yan. Ang tindig ng INC, ang dugo ay buhay. Diba? Pagdating sa aral sa dugo, kayo ay naninindigan na ang dugo ay buhay. Okay. Kung ang dugo ang buhay, lalabas ang dugo ang bumubuhay sa laman at sa buto. Malamang hindi ka naman pwedeng mabuhay nang wala kang dugo. Zombie ka nun. Diba? Kaya tayo buhay dahil sa dugo. Ang dugo ang siyang pinapump ng puso. Kaya walang kwenta ang puso pag walang dugo. Ang utak nagkakaroon ng function dahil din sa dugo. Ultimo ang ugat. Mawawalan niya ng gamit pag walang dugo. So meaning to say, ang dugo ay buhay. Sa lahat ng may buhay. Ultimo dagta, may dugo ang halaman. Okay, now, kung ang dugo ay buhay at ang dugo ang siyang bumubuhay sa laman at dugo, nangangahulugan, pag ang dugo ay marumi, marumi ang laman, marumi ang buto. Bakit? Dahil ang bumubuhay sa laman at sa buto ay marumi. Tama, mali? Kung ang laman at ang buto ay ang bumubuhay dyan ay dugo at ang dugo ay marumi, meaning to say, ang bumubuhay sa laman ay marumi. Ang bumubuhay sa buto ay marumi. So, ibig sabihin, hindi kayo dapat kumakain ng baboy. Dahil ang balat, ang laman, ang buto ng baboy ay marumi. Dahil ang bumuhay sa baboy ay dugo. At ang dugo ay marumi. Hindi kayo dapat kumakain ng letsyong baboy. That's the fact. Yan ang reason kung bakit ang mga Levites o mga Levita ay hindi kumakain ng baboy. At dyan kinuha ng Seventh-day Adventist ang kanilang aral. Tignan nyo ang Muslim. Muslim ay bahagi at isa sa tinatawag nating Abrahamic religion. Tama? Abrahamic religion ng Islam. Hindi kumakain ng baboy. Pansinin nyo, hindi sila kumakain ng baboy? Bakit? Dahil sa tradisyon ng mga sinaunang panahon, wala pa ang Christianity, wala pang New Testament, Old Testament pa lang tayo. Ang traditional way ng mga Hudyo, hindi kakain ng baboy sa maraming dahilan. Hindi dahil sa dugo. Unang-una, hindi kumakain ang mga Hudyo ng baboy dahil dyan pinalilipat ang mga masasamang espiritu. Sa baboy, hindi ba? Natatandaan nyo yung isang kwento kay Kristo na nagpunta siya sa isang lugar na kung saan meron isang lalaki na tumitira na sa mga libingan, na wala siya sa katinuan. Parang nabaliw-baliw yung lalaki. Ngayon, yung pinagkakaguluhan si Christ, no, sa New Testament to, kung nagbabasa kayo, lumapit yung lalaki. Anong sabi ng lalaki kay Kristo? Nandito ka ba para hukuman kami? Kami, ibig sabihin marami rin sa katawan niya. Sabi nung baliw, ito na ba yung araw ng paghuhukom? Ito na ba yung araw ng hukuman? Wag mo muna kaming pinsalain, Jesus. Sabi nung baliw, nung poses.
Ngayon, ang ginawa ng poses, yung mga masasamang espiritu sa kanilang katawan ay lumipat sa babuyan. At itong mga baboy na ito ay nahulog sa ilog hanggang sa mamatay. Kaya si Christ, sa sarili niyang bayan, ang dami sa kanyang galit. Kaya nga wala masyadong naawa kay Christ eh. Bakit? Kasi nga nalulugi yung mga babuyan. Yung mga Hudyo na may mga babuyan, nalulugi. Bakit? Sa dami ng masasamang espiritong pinalayas niya, nagpupuntahan dun sa baboy. Siyempre, yung baboy, binebenta yon. Oh, di ba? Malamang binebenta yon, tapos mamamatay-matay lang. Siyempre, ibebenta yon, pwedeng ialay yun eh. Di ba? Pinapatulo nga yung dugo ng hayop eh. So, siyempre, yung mga bibili nun para ibigay sa mga saserdote, sa mga punong saserdote para i-lift yung mga nagagawa nilang pagkakasala kasi yun yung form of confession before. Para ikaw ay mapatawad sa mga kasalanan mo, nag-aalay ng hayop. Dun lumilipat sa baboy. Kaya bad trip. Yung mga negosyante kay Christ, dito na naman to si Kristong to, bad trip to, dyan na naman papasok yung mga demonyo sa baboy ko. Wala na akong nabenta. Kaya hindi yan kinakain. Isa yon, yung baboy mismo. Ikalawa, dahil sa dugo. Dahil pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ang dugo ay buhay, at dahil ang dugo ay buhay, at ang dugo ng baboy o dugo ng anumang hayop na ipinagbabawal kainin noon ay marumi, isa na rabbit. Pati rabbit noon, bawal, hindi yan nilalaps. So, paniniwala ng mga Hudyo, pag ang dugo marumi, marumi ang laman, marumi ang buto, marumi ang balat. Kasi yung bumubuhay sa laman, sa dugo at sa balat ay dugo. At kapag marumi yung bumuhay sa isang nilalang, marumi siya. Kaya hindi talaga kinakain ang baboy. Sa panahon na wala pang Christianity. At yan yung mindset ng Seventh-day Adventist. Kaya kahit ang Seventh-day Adventist, magutom yan ng magutom at baboy na lang ang nasa harap nila, hindi yan kakain. At alam ko yung sistema nila kasi yung family ko dating SDA. Talagang hindi kumakain ng baboy, yung iba nakasanayan na. Ayan yung lola ko na kalilibing lang kahapon, SDA yun. Siya yung kaya nga sabi ko siya nagturo sa akin magdasal eh. Siya yung nagpapakabisado sa akin ng mga verses na siya nagturo sa akin ng John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. John 3:16, sa lola ko yun. Papakabisaduhan kanya ng verse, tapos bibigyan kanya ng gift. Ganon ang mga Seventh-day Adventist. Kaya ako, naniniwala ako sa SDA pagdating sa pagkain ng baboy, na hindi talaga sila kakain. Pero syempre, as a Catholic, hindi ako naniniwala sa doktrina nila. Katoliko ako eh. Pero yung paninindigan nila pagdating sa baboy, hindi talaga yung kakain ng baboy kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit ibigti nyo pa, patiwarikan nyo yan, hindi yan kakain ng baboy kasi mataas ang paninindigan ng SDA pagdating sa baboy. At yung mga kamag-anak ko na iba na nasanay sa hindi na pagkain ng baboy, nung nag-Catholic, hindi nila gusto yung baboy, parang nadudulasan daw sila, parang namamantikaan yung bibig. Kaya hindi parang nakasanayan ba na sa tagal ng pagiging SDA nila, hindi sila sanay na may ganong texture sa bunganga yung mantika ng baboy. Kaya hindi pa rin sila kumakain ng baboy. Ang sabi ko naman, wala namang masama kung hindi ka kumain ng baboy. Wala naman napupunta sa impyerno kung hindi ka kakain ng baboy di ba? At wala rin naman akong nabasa na may mapupunta sa impyerno pag kumain ka ng baboy. So sabi ko, kung hindi ka kakain ng baboy, much better, mababawasan yung mga baboy na mamamatay. Di ba? Mababawasan ng mga mamimili ng baboy, hindi mauubusan ng baboy sa Pinas. Mababawasan yung mga may sakit na high blood. Much better, wag kang kumain ng baboy. Pero wag mong sasabihin na bawal kumain ng baboy. Yun naman ang sabi ko. Diba? Ganon din pagdating sa INC, pagdating sa dugo. Huwag yung sasabihin na nilinis ng Diyos ang baboy. Kasi ang Diyos, pag naglinis, 100% malinis. Never ang Diyos maglilinis na mag-iiwan ng marumi. Kahit ikaw, bilang isang tao,
pag ikaw ay naglinis, sinisiguro mong malinis. Pag sinabing malinis, walang marumi. Kaya nga sabi ng Diyos, nilinis niya ang mga hayop. Pag sinabing nilinis ang mga hayop, walang iniwang dumi. Kaya wag kayong mga ingrata. Tapos sasabihin nyo sa akin, pwedeng kumain ng dugo basta konti lang. Diba? Wag nyo sasabihin sa aking mga iglot, Kerry, na kumain ng dugo basta very light lang, basta yung nakadikit lang sa laman. No. Pag sinabing wag kang kakain ng dugo, it means dugo, though ito ay maliit o marami, dugo pa din yun. Diba? Gaya ng pagkakadescribe ko sa inyo kanina, diba? Magkaiba ba ang regla ng babae sa regla na nasa napkin? Kung i-compare natin ang dugo na pinatulo at dugo na nakakapit sa laman at dugo, kung ito ay gamitan natin ng logic, regla ng babae, magkaiba ba ang regla mismo ng babae na dumadaloy at yung regla na kumapit sa napkin? Hindi na ba regla yon pag nasa napkin? Regla pa din, di ba? Ang regla ba pag nasa pasador? Hindi ba regla yon pag dumikit sa pasador? Regla pa din. Ang ihi na nasa diaper, ang ihi ba na lumalabas sa isang sanggol at ang ihi na kumakapit sa diaper, hindi ba ihi yon? Ihi pa din. Ang dugo ba sa sugat ng tao at pag nilagyan mo ng band-aid, kumapit yung dugo sa band-aid, hindi na ba dugo yung nasa band-aid? Dugo pa din yon. Tama? Ang isang hayop ba, pag nilagyan mo ng bandage, dahil may sugat, o let's say baboy, lagyan natin ng bandage, nasugatan, may dugo. Kumapit yung dugo ng baboy sa bandage. Yung dugo ba na nasa bandage, hindi yung dugo ng baboy? Dugo pa din yun ng baboy. Diba? Ngayon, yung dugo ba ng baboy na tumutulo at yung dugo ng baboy na nasa laman at buto, magkaiba ba yun? Hindi. Parehong dugo pa din yan. Kaya kung magtuturo kayo na karumal-dumal ang pagkain ng dugo, hindi kayo dapat kakain mismo ng baboy. Kahit na ang dugo ay nasa laman at nasa buto, no, at ito ay kakaunti, bahagya, dugo pa din yon. Ang point dyan, yan ang turo nyo. Huwag kakain ng dugo. Pag sinabing huwag kakain ng dugo, nasa laman man ng dugo, nasa buto man ng dugo, o yung mismong dugo na tumutulo, huwag nyong kainin. Kasi dugo yan. Yun lang ang basic logic dyan. Pag sinabing huwag kakain ng dugo, mapalaman man ito, mapabuto, o mapamismong dugo na umaagos, hindi nyo yan dapat kinakain. Parang pagnanakaw. Piso man yan, pag kinuha mong walang paalam, pagnanakaw yun. 1,000,000 man yan, pag kinuha mong walang paalam, pagnanakaw yun. Pwede bang sabihin sa iyo ni Kristo na Lord, hindi na ako nagkonfisa, piso lang naman yung ninakaw ko eh. May pamantayan ba? May amount ba ang salitang pagnanakaw? Nasa halaga ba yung salitang pagnanakaw? Pag sinabing pagnanakaw, pag sinabing magnanakaw, kinuha mo ang hindi mo pag-aari. Whether 25 centimos man yan, piso man yan, 5 piso man yan, pag kinuha mo at hindi mo pag-aari at hindi ka nagpaalam, magnanakaw ka. Wala kang pinagkaiba sa mga nakaupo sa gobyerno na mga magnanakaw. It's all the same. Stealing pa din yan. Ganun din pagdating sa dugo. Whether yan ang dugo, whether hindi yung dugo na nasa laman ay hindi yan tumulo dahil nakadikit nga sa laman, whether yung dugo ay nasa buto, hindi man siya naisamang naitulo dahil nakadikit sa buto, dugo pa din yon. At ang aral ng INC, huwag kakain ng dugo. Kaya pag may dugo ang laman, may dugo ang buto, huwag kakain. So huwag kayong kakain ng baboy. Dahil sa Old Testament,
Ang ipinagbabawal na kainin ay yung mga hayop na marumi. Bakit naging marumi? Dahil ang mga dugo marurumi. At dahil marumi ang dugo, marumi ang karne, marumi ang buto. Dahil ang bumubuhay sa karne at bumubuhay sa buto ng maruruming hayop ay maruming dugo. Huwag kayong mga impokrita. Turo ninyo, sinisira nyo. Parang kain mo, suka mo. 'Di ba? Bago nyo pansinin ang kahinaan naming mga Katoliko, kayong mga iglot kayo, maglinis muna kayo ng sarili nyong mga bakuran. Ha? Maglinis kayo ng sarili nyong mga bakuran. At tatandaan nyo yan, yung statement nyo sa dugo, hindi kayo makakalusot sa akin dyan. Pati yung pagsamba-samba nyo kay Kristo. Hindi kayo makapagsalita. Paano nyo sinasamba si Christ? Di ba sinasamba nyo si Christ, mga iglot? Paano nyo sinasamba? Bakit puro Ama? Yun naririnig ko. Sige nga, kailan kayo nag-usal ng panalangin kay Christ? Paano nyo dinadasal si Christ? Sige nga. Paano kayo nakikipag-usap kay Christ? Paano kayo nagdadasal sa Kanya? Sinasamba nyo siya. To think, hindi Diyos si Christ sa inyo, pero sinasamba nyo. Sumasamba kayo sa hindi Diyos. Sinasamba nyo si Christ, tapos si Christ, hindi Diyos, so sumasamba kayo sa hindi Diyos. Anong tawag ngayon sa inyo? Sumasamba kayo sa hindi Diyos. Ano ang tawag? Ano ang tawag sa sumasamba sa hindi Diyos? Paano nyo ngayon sinasamba si Christ? Sige nga. Etos pa kayo? Paano nyo sinasamba si Christ? Di ba hindi yung Diyos? Pero sinasamba nyo, mga iglot? Paano nyo isinasamba? Paano kayo nagpapakita ng pagsamba kay Christ? Sige. Kaya huwag kayong tsacharot-charot sa akin. Ang aral ninyo, mga iglot, ay mabusisi kong pinag-aaralan. Ang lahat ng katuruan ng mga iglot, mabusisi ko yang pinag-aaralan. Alam nyo kung ano magpapabagsak sa inyo, mga iglot? Logic. Logic lang. Gagaya na lang din kayo sa tradisyon ng mga Hudyo, lubos-lubusin nyo na. Diba? Pasabi-sabi kayo, marumi ang dugo. Marumi ang dugo, nung ginagawa sa dugo, pag marumi, pinapatulo, nagpapatulo kayo ng dugo? Ha? Nagpapatulo kayo ng dugo? May altar kayo? Kaya ang baboy, hindi kinakain dahil yung dugo niyan iniaalay sa altar. Saan kayo nagpapatulo ng dugo? Kailangan kayo ang magpapatulo ng dugo. Saan yung ipapatulo ang dugo ng baboy? Kung marumi ang dugo. Sa Bible, saan ba pinapatulo ang dugo? Sa altar, di ba? Yung mga baboy na kinakatay, saan ba pinapatulo? Sa altar ba? Saan pinapatulo? Sa mga malalaking kawa kasi gagawing dinuguan. Di ba? Ang isang dugo na marumi, pinapatulo yan sa altar bilang alay. Yung mga dugo ba ng baboy na to, pinatulo yan sa altar? Kundi ba naman kayo mga engot? Pupunta sa altar yung mga nagtitinda ng baboy sa palengke? Ang dugo ng baboy na binibili sa palengke, hindi yan pinapatulo. Actually, yung dugo mismo ng baboy, niluluto din yan. Mga ingrata kayo. Marumi ang dugo dahil yan ay pinapatulo. Yung mga baboy ngayon, saan pinapatulo? Sa altar ba? Wag mong kakainin yung baboy
pag yung dugo pinatulo sa altar. Kasi yun ay pagpapakita na ang hayop na yun ay hindi dapat kainin. Ayon yan sa kasaysayan ng Old Testament. Ayon yan sa history ng mga Hudyo, ng mga Levita. Pag ang isang hayop ay ginagamit sa altar, wag mong kainin. Eh yung mga baboy na kinakatay ngayon, saan ba gagamitin? Sa altar ba? Oh, kapag ang dugo pinatulo sa pag ang isang baboy, pinatulo ang dugo, yung baboy wag mong kakainin kasi marumi din yun. Hindi lang yung dugo. Kasi kapag pinatulo ang dugo sa altar sa panahon ng mga Hudyo, yung baboy mismo o yung hayop mismo, ilalagay yun dun sa altar. Bakit marumi? Bakit marumi? Dahil yun ang alay natin sa mga nagagawa nating kasalanan. Inililift yung prayer ng isang high priest, no? O yung punong saserdote, ililift niya yung mga kasalanan natin na gumagamit ng baboy. Kaya yung mga hayop na yan madudumi. Kasi yan ang ginagamit para sa ating mga kasalanan, kaya hindi siya pwedeng kainin. Yung baboy ba ngayon ginagamit sa altar? Eh kaya lang naman marumi yun kasi ginagamit yun para sa ating mga kasalanan. Yun ang mga Hudyo. Huwag kang kakain ng baboy. Bakit? Kasi gagamitin niyang hain para maging malinis tayo. Yung karumihan natin, napupunta dun sa baboy, dun sa alay, para iakyat sa Ama. Kaya kapag nagpatulo ng dugo ng baboy sa panahon ng mga Hudyo, pati yung baboy bawal kainin, hindi yan kinakain nila. Hanggang ngayon, ang Hudyo hindi kumakain ng baboy. Prince Jerayan Armesin, yang Levitico 17 verse 10, ang sino man kumain ng dugo ay kapopootan ko. Yang bang sinasabi mo na sino man kumain ng dugo, ibig sabihin, dugo lang ang hindi kinakain nila? So ibig sabihin pala, sa panahon ng Ama, tinatapon lang yung dugo, tapos pwede silang kumain ng baboy? Sagot. Sumagot ka. Old Testament yan. Yang Levitico 17 verse 10, ang sino mang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. So dyan ba sa Levitico na yan, sa panahon ng Old Testament, kumakain sila ng baboy? Kapag ba pinatulo ng isang high priest, ang baboy, kinakain nila yung baboy? Sagot. Yung mga inihaing na dugo, yung mga pinatulong dugo mula dun sa hayop, mula dun sa baboy, pag tinanggal na yung dugo, kinakain nila yung baboy mismo? Hindi! Oh, hindi mo alam yan, history? Pagkatapos magpatulo ng dugo ang isang high priest para ialay sa Ama, hindi kinakain ng baboy, iho. Bakit dugo lang ang binabanggit mo dyan? So sinasabi nyo ba sa Old Testament lumalantak sila ng baboy? Sure? Sure? Kapag ang isang hayop pinapatuluan ng dugo, pati yung mismong hayop hindi nila kinakain yan. Sinusunog nila yan. Oh, bakit hindi mo alam yon? Oh, bakit dugo lang yung binibigyan diin mo? Maglatag ka nga sa Levitico, aklat ng Levitico na kumain sila ng baboy. Sige nga. Maglatag ka nga. Nasa aklat ng Levitico may kumakain ng baboy. Oh. Kaya nga Abrahamic religion eh. Tingnan nyo ang Islam. Kumakain ba ng baboy? Hindi. Oh. Maglalatag ka rito. Sabi mo, Levitico 17 verse 10, ang sino mang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan. Now, the question is, yung dugo ba na ipinatutulo sa panahon ng Old Testament, kunyari, baboy, napatulo na yung dugo ng baboy, kinakain ba nila yung karne ng baboy? Hindi. Dapat pati yun ilalatag nyo. Oh, pati yun dapat ilalatag nyo. Bakit hindi nyo nilalatag yan? Dapat alam yung history ng Old Testament. Dugo lang ba?
Dugo lang, ang pagkain lang ba ng dugo ang kinapopuotan ng Diyos? Hindi ba itinitiwalag ng Diyos sa panahon ng Old Testament ang pagkain ng baboy? Aba, nahihibang ka ata, iglot ka. Prince Jerean Armesin. Oh. New Testament. Ano sabi sa New Testament? Huwag kakain ng dugo na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yung mga baboy ba na nasa palengke, inihandog sa Diyos-Diyosan? Ha? Ang alam ko, ang mga baboy, pinalaki sa farm. Tapos kapag tama na yung timbang, kakatayin, kukunin ng dugo, ibebenta sa palengke. May paghahandog ba sa Diyos-Diyosan doon? Siyempre, wag kang kakain ng dugo na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng katulad ng mga pagano. Kumukuha yan ng dugo, di ba? Nagsusulat yan na, yung gamit ang mga dugo, gumagawa sila ng mga demonic symbol. Yan ang mga kulto eh. Di ba? Yung pagdating sa Satanism, gumagamit sila ng dugo, tapos ano ng demonic symbol. Yon. Yung mga matitirang dugo na, daw na gano'n ang ginawa, wag niyong kakainin. Kasi yon ay inihandog para sa Diyos-Diyosan. Yun yung wag mong kakainin. Bakit ka naman kakain ng inihandog? Doon nga lang sa amay, yung mga hayop na inihandog, maging ang dugo, hindi mo nga pwedeng kainin eh. What more pa yung inihandog sa Diyos-Diyosan? Yung mga baboy iba na kinakatay sa palengke, inihandog sa Diyos-Diyosan? Hindi, di ba? Oh, anong marumi doon? Sige. Yung baboy ba na kinakain natin, yan ba yung mga baboy na pinatulo ang dugo sa altar? Saan ba pinatutulo ang dugo ng baboy pagkakatayin? Di ba sa mga banye-banyera? Kasi kokolektahin yung dugo at ibebenta sa palengke. Kaya nakapagluto tayo ng dinuguan. Oh. Ang ibinabawal na hayop, kainin sa Old Testament ay yung mga pinatutulong dugo sa altar. Ang mga kinakain nating hayop, hindi yan pinatutulo sa altar. Wala na tayong altar, ang altar natin sa loob ng simbahan. Alam ka naman pumunta rin yung mga, matadero. Sabihin, Father, pera muna ng altar mo. Patutuluin ko lang ang dugo na ito. Di ba? Alam nga naman, pumunta pa yung mga matadero, yung mga nangangatay ng baboy na, Father, pera naman ng altar mo, magkakatay lang ako. Kailangan ko muna patuluin ito sa altar mo para maging malinis tong baboy ko. Hindi, di ba? Huwag kang kakain ng baboy na pinatutulo sa altar. Pero kung yung dugo naman ng baboy na kakainin mo, ay pinatulo lang naman sa banyera para magkaroon ng dinuguan, anong masama dun? Tandaan tandaan nyo to. Ang ipinagbabawal ng Diyos, pag tayo ay kakain ng dugo, ay yung mga dugo na pinatutulo sa altar. Yung mga dugo na inihandog sa Diyos-Diyosan. Pero kung yung dugo naman nakakainin mo, ay hindi naman pinatulo sa altar, at hindi rin naman inihandog sa Diyos-Diyosan, edi kainin mo. Ano naman masama dun? Nilinis nga ng Diyos, di ba? Nilinis ng Diyos ang mga hayop. So meaning to say, yung matatawag lang na marumi, ay yung mga hayop na ginagamit ng mga pagano. Yung mga pagano, kasi di ba yung mga pagano nag-aalayan ng kambing, yun, wag mong kakainin yun, ayaw ng Diyos. Yun yung marumi. Yung mga inihahandog ng mga pagans, yun, wag mong kakainin yun. Or yung mga hayop na ipinatutulo sa kanyang dambana, na which is hanggang ngayon ng Judaism, hindi kumakain ng baboy kasi nga nagpapatupatulo pa sila. Unlike kasi tayo, hindi na natin yung ginagawa. Kaya malinis na yung yung kinakain nating baboy, no? Kaya, bago kayo maniwala sa isang katuruan, sa isang aral, ano ba yung sumisilaw-silaw dito sa gilid? Bago kayo maniwala sa isang aral, bago kayo maniwala sa isang doktrina, make sure na pinag-aralan natin yung maigi. Ang pag-i-interpret pagdating sa aral ng ating simbahan,
hindi yan laging literal. Hindi yan laging kategorikal. Kailangan meron tayong mas malalim na understanding kung paano natin ipapaliwanag yung bawat konteksto na nasa loob ng Bible. Because every chapters and verses na nasa Bible, most especially sa New Testament, may mga exegetical context yan. Kailangan alam mo yung history kung bakit ganon ang pagkakasalaysay sa isang pangungusap. Hindi pwede na nakabasa ka lang ng magkakain ng dugo, kapupuutan ko, ay literal na, ay hindi pala tayo pwedeng kumain. Dapat alamin mo bakit nga ba ipinagbabawal ang pagkain ng dugo sa Old Testament. Sa aklat ng Levitico, bakit ba pinagbabawal ang dugo dyan? Yang bang mga ipinagbabawal na dugo, kumakain din kaya sila nung hayop na may dugo na marumi? Diba? Diyan ba sa Old Testament, yung mga hayop na may dugong marumi, pag natanggal na ba yung dugo nun, malinis na, pwede na rin natin kainin? Ganon yung taong mapanuri. Dapat aalamin mo yung reasons. Hindi tayo dapat magbe-base lang na, ay, ito sabi sa Bible, tama. Hindi ko na ito gagawin. Hindi. We have to learn how to analyze every verses and chapters na nasa Bible. Lagi natin siyang pag-aaralan. Na, bakit ganito? Ano bang pamumuhay meron sa Old Testament? Ano ba yung mga naging tradisyon ng mga Judaism? Kasi sa Judaism yan, hindi yan Christianity. So, aaralin nyo ngayon yung mga traits and traditions ng Judaism for us to be able to understand bakit ganon yung nakasulat. Bakit babawal ang dugo sa Old Testament? At saka natin siya i-convert into New Testament na bakit ba ganito yung pagkakasabi? Ano ba ang pinagkaiba nilang dalawa? Hindi tayo basta-basta pag may nabasa ka lang is gagamitan mo na agad ng categorical understanding, literal understanding, wrong. Lagi po tayong gagamit ng logic. Dapat alam natin ang mga history niyan. No? Kaya, kayong mga iglot, huwag kayong panay atake kung paano kami magdasal, kung bakit kami kumakain ng dugo. Dahil kayo rin mismo ang lumalabag sa sarili ninyong mga aral. Like what I've said, yung video, no, na kumalat na yung isang kaanib ng INC, no, kinakausap yung lechon baboy, yun muna ang tignan nyo. Bago kayo sumita sa dumi ng bakuran ng iba, linisin nyo muna ang sarili ninyong mga bakuran. Bago kayo manita sa kapintasan ng ibang tao, tignan mo muna kung may puwing ka sa mata. Kasi ang lahat ng panukat na ginagamit nyo sa ibang tao, yan din ang panukat na gagamitin sa inyo. Kaya bago kayo magsalita ng isang bagay sa kapwa ninyo, make sure na malinis ka. At make sure na inaral mo talaga yung sinasabi mo. Dahil kung hindi mo yan inaral at bida-bida ka at nagmamagaling ka para lang sabihin, banal ka, good luck sa'yo. Nandito si Sanrio, 100% mangingisay ka sa itatalak ko. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood and happy Dinuguan Day. No, kaya masarap ang dinuguan lalo na pag may puto. No, ang sarap-sarap ng dinuguan. Hindi ko alam bakit ayaw nila yan. Yan ay isa sa paboritong pagkain nating mga Pilipino, no? Tradisyonal na ulam. Isa yan sa tradisyonal na ulam natin, dinuguan. No, kaya mga kapanalig, no, kumain tayo ng dinuguan, masarap ang dinuguan, no? Hayaan natin sila kung ayaw nila sa dinuguan. Well, ika-clarify ko lang, kumain ka man o hindi ng dinuguan, wala po yung kasalanan. Hindi po yan nagbibigay ng kasalanan. Kung hindi ka kumain ng dinuguan, it's okay. Kung gusto mo kumain ng dinuguan, it's okay. Bakit? Hindi po nagpaparumi sa tao ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas. I repeat, hindi po ang nagpaparumi sa tao, yung pumapasok sa bibig. Ay, yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok. So, meaning to say, ang tao nagiging marumi kung paano siya magsalita. Hindi kung ano yung kinain mo. Dahil wala po tayong mababasa sa Bible, lalo na tayo ay Kristiyano, kaya tayo dapat ay nasa New Testament na, wala pong sinasabi sa New Testament na may napunta sa impyerno dahil sa dinuguan.
na may napunta sa impyerno dahil sa pagkain. May na-impyerno dahil sa pananamit. Wala po tayong mababasa sa Bible. Kaya kahit anong kainin ninyo, go! Wag naman yung may mga kamandag, di ba? Talagang, hindi naman siya kasalanan, pero mamamatay ka naman ng maaga, no? Siyempre, mamili-mili din naman tayo ng kakainin. Yung mga palaka, hindi ko kaya rin kainin yan. Doon na pwede naman siyang kainin, kaya lang hindi ko kaya. Baka mamaya, pag nguya-nguya ako, may langaw akong makain. Hindi ko kaya ng powers ko yan. No? Kaya, kumain ka ng dinuguan o hindi, it's okay. Wala kang nilalabag na batas. Kumain ka ng baboy o hindi, sa ating mga Katoliko, it's okay. Wala kang nagagawang kasalanan dyan. Ang point lang ng Catholic Church at ang point ko din, wag lang tayong magtuturo na hindi pwedeng kumain ng dugo. Yun lang ang pinaglalaban ko dito, yung false accusations ninyo pagdating sa pagkain ng dinuguan. Kasi, kumakain kami ng dinuguan eh. Paborito ko ang dinuguan. Diba? Siyempre, paglalaban ko ang ulam na gusto ko. Kung kayo nga, pinaglalaban nyo yung mga maling tao eh, na pinili nyo, diba? Paglalaban ko din yung paborito kong ulam. No? Ang nire-react lang ng Katoliko ay hindi naman dahil sa ayaw nyo sa dinuguan. Okay lang naman sa amin. Actually, mas gusto nga namin na ayaw nyo sa dinuguan. At is, medyo mababawasan yung hihingi ng dinuguan, lalo na't masarap kami magluto ng dinuguan. So, wala naman sa aming problema kung ayaw nyo kumain ng dinuguan or nandidiri kayo sa dinuguan. Ang point lang naming mga Katoliko, huwag nyong sasabihin na kasalanan ng kumain ng dinuguan kasi kumakain kami niyan. At yun yung pinaglalaban ng simbahan, yun ang pinaglalaban naming mga CFD, kaming mga Katoliko, na hindi siya kasalanan. Kaya siya napagtatalunan. Pero kung sa akin lang, wala akong pakialam kung ayaw nyo kumain ng dinuguan. Basta ang point dito, kumain o hindi ka ng dinuguan, wala kang nilalabag na batas. Hindi ka nagkakasala sa Diyos. Dahil gaya nga ng sabi sa Biblia, ang lahat ng mga hayop ay nilinis ng Diyos. Pag sinabing nilinis, walang marumi. Nilinis nga, di ba? Pag sinabing nilinis, malinis. Dahil nga, nilinis. Meron bang nilinis na marumi? Di ba wala? Di ba po? Meron bang nilinis na marumi? Kunyari, yung electric pan, nilinis ko yan. Di ba? Pag sinabing nilinis ko yung electric pan, malinis na yung electric pan. So, pag sinabing nilinis ng Diyos ang maruruming hayop, yung baboy, nilinis ko yan. Pag sinabing yung baboy, nilinis ko yan, yung baboy ay malinis na. At hindi siya pwedeng mag-iwan ng dumi. Kasi nga, nilinis na. Pag sinabing nilinis, inalis yung dumi, inalis yung marurumi. No? So, yun lang po. Maraming salamat dahil hapon na po yata at ako'y magsasaing pa dahil maghahapunan na, no? Sana nag-enjoy po kayo sa ating presentation for today at ipagdasal nyo ako this coming Saturday. Manood kayo, magkakaroon ako ng laban kontra SDA, Seventh-day Adventist True Church. Ang makakalaban ko ay dating CFD, teacher ko, mentor ko, at kilala na preacher noon ng Catholic Defender na ngayon ay umanib na sa Seventh-day Adventist. At maghaharap kami this Saturday, 8 p.m. sa ang topic namin, True Church. Ako ang affirmative. Tayo ay maninindigan that the Catholic Church founded by Jesus Christ. No? Ipagdasal niyo po na sana mailatag ko ng maayos kasi kakalibing lang ng lola ko. Medyo hindi pa stable yung focusing ko. No? Hindi pa rin ako masyadong makapag-focus sa magiging presentations ko sa SDA na makakaharap natin, pero ipagdasal nyo pa rin po ako na hindi maka-apekto po sana yung laban ko sa emosyon ko. Siyempre malungkot pa din ako, hindi ko pa rin siya masyadong matanggap. Hindi sana siya maka-apekto kasi sinusubukan ko po na mag-aral, wala talaga akong gana. Pero hindi ako pwedeng umatras dahil kilala nyo naman ang Sanrio, pag debate talaga, laban kung laban tayo dyan. Pipilitin ko at sisikapin ko po na makapaglatag ng maayos na presentations para sa mga kapanalig kong manonood at kapanalig kong makikinig. At sana po pakishare yung mga debates ko laban sa mga sulpot kasi maaari din ito na makapagbigay ng inspiration sa mga hilaw na Catholic na baka isang araw ay mas maging magaling silang Katoliko kaysa sa atin, no? At yun yung pangarap ko na maraming mga Katolikong magagaling na isang araw na masasaksihan ko, hindi lang po sa written debates,
No, hindi lang po sa mga written dyan, sa mga live ko, kundi gusto ko rin makasaksi ng maraming Catholic na nagla-live, na lumalaban ng live debate, lumalaban ng public debate. No, gusto kong makakita ng iba't ibang mukha kasi parang sila at sila na lang din yung nakikita ko. Gusto kong magkaroon ng mga bagong mukha, mga bagong sibol na magagaling at matatalinong Katoliko na dudurog sa ulo ni Satanas. Na which is si Satanas, siya ang founder ng Protestante. Bakit? Dahil ang unang nagprotesta sa Diyos, si Satanas. Followed sa kanyang panganay na anak. Sino? Si Martin Luther. Kaya ang founder ng mga Protestante, pagsulpot ka, ama mo, si Satanas. Dahil ang inyong tatay, si Martin Luther. Lolo nyo, si Satanas. Kayong mga sektang sulpot, lalo na dito sa Pilipinas. So yun na po, maraming salamat. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat.